good day sa inyo mga paps. So, dumating na yung order natin, which is kahapon pa, September 17. So, ito yung order ko, Yoshimura R11. Tingnan natin kung goods to. So, ito yung mga pre niya. Meron siyang extender na para pang 51 tsaka pang 32mm. Tapos meron siyang sticker na para siyang hard plastic, pero meron siyang 3M na sticker sa likod para kumapit. Tapos ito yung niya, dual outlet pala to mga boss. Parang tunog to, power pipe hindi to open pipe na kagaya ng ESE Project tsaka yung mga Acra. So quality weld naman siya. So testingin natin dito sa sa motor ko. So stock na naman to. Lagi nasa garahe. Kaya basic lang sa pagtatanggal nito mga paps sa stock exhaust ni MXI. Wala na tayong tatanggalin pa ditong mga kaha or lahat ng bolts dito mula dun sa elbow na dalawa tsaka dalawa din sa bracket is 12mm. So gamit lang kayo ng socket wrench para mas mabilis. Ito yung kinagustuhan ko dito sa MXI kasi kumpara sa ibang mga automatic na motor, marami pang tatanggalin bago mo matanggal yung stock exhaust. Dito, lahat walang sagabal kumbaga. Siyempre, iba talaga yung old model ng motor eh. Parang pulido yung pagkakagawa, hindi na talaga mahihirapan pa. So dito, tinatanggal ko muna yung sa ilalim na dalawang 12mm na nut. Tapos, sunod na yung dalawa dito sa bracket. 12mm din to. Ito yung mga stock na bolts ni MXI mga boss. Hindi ko pa to pinapalitan. So kinakamay ko na dito mga paps kasi naluwagan ko na ng gamit yung socket wrench. So dito tinatanggal ko na yung sa babang bolts. So sa pagtatanggal nito mga paps, alalay lang kayo dito sa kamay, baka mabagsakan yung tambotso. So natanggalan natin mga paps, patong lang natin dito sa tabi. Tapos try natin yung So ito yung Yoshimura R11. So carbon yung napili kong, ito yung sticker niya. Didikit ko lang ito mamaya. Tsaka ito yung pre, yung sinabi ko kanina. Maliit din yung bracket niya eh. Siguro sa mga sa mga bracket ng mga big bike or sniper na malapit yung foot peg ng passenger. So ito na nga, lagay muna natin dito. So ito yung sa elbow ko dati sa sa chicken pipe ko na ORBR version 2. Tapos yung sa ESE Project na pre-extender, dito ko pinadikit. Ginagamit ko kasi to ESE Project. Alam niyo naman sa mga video ko, di ba? So ayan, metal polish ko lang yan kaya mukhang bago na. Yan yung isasalpak natin. So itong extender na pre nitong Yoshimura, hindi na natin to gagamitin. So ito na nga. Inakabit ko na yung yung 51mm na elbow natin. So dito mga paps, hindi ko muna hinigpitan doon sa ilalim kasi tatansyahin ko muna kung pagsalpak ng tambucho kung bracket ba o pantay na or nakatagilid. So dito mga paps, salpak ko muna to. Hindi ko muna lalagyan ng liquid gasket para hindi singaw. So okay naman, fit naman siya. Maganda tong Yoshimura kasi may built-in siya, lagay ng bracket. Hindi yung naka-clamp. So ito na yan, hinigpitan ko ng mga paps kasi natansya ko na yung hindi tulad ditong sa stock na hindi mo naman dapat higpitan yung sa elbow para magsakto dun sa dalawang bolt sa bracket. So dito, kunin ulit natin to, testingin natin. Para i-sound check natin, i-compare natin sa sa ESE Project ko dun sa isang motor. So ayan, nasalpa ko ng mga boss. Hanggang dito siya. Tapos ito malayo. Kailangan talaga ng bracket. So testingin muna natin. Tingnan natin kung start pa tong motor eh.
2 weeks na ata itong nakatambak dito. Pero syempre, naka power appliance yan. Walang lobat-lobat dyan. Push start, andar kagad dyan. So switch on na natin yung ignition. Try natin na sound check. Yun oh, 1 push lang. Gana na kagad. Yung tunog niya mga boss, parang singaw pa siya kasi wala siyang ano, liquid gasket, tsaka yung exhaust niya, yung hangin na lumalabas tumatama dito sa may ano namin sa balkonahe, dito sa may semento. Kaya parang bumabalik yung sound, parang open pipe nito. Pero pag nasa labas to, hindi tong gaano ka ingay, parang power pipe lang to. Basic pipe lang to. So, ito naman yung AC project natin. Tingnan natin to. Alam naman natin na mas maingay talaga yung AC project. So ayan, tanggalin muna natin itong Yoshimura. So lagay tayo ng ano kasi medyo mainit, tsaka para hindi magasgasan. So salpak na natin si AC. Itong AC literal na maingay ito mga boss ha. Tsaka kinagandahan lang sa AC kasi pag nag mi-minor, ganda ng tunog. Parang ano talaga eh, dumadaging kumbaga. So ayan, maingay talaga. Mas maingay pa kasi meron yung pader na nagbabounce, nagbabalik yung ano, yung exhaust sound. Kaya mas maganda try natin dun sa labas. So ito yung liquid gasket na gagamitin ko mga boss. Since wala akong mahanap, ito lang yung ginagamit ko. Okay naman to pang metal eh. So ito na yung nilagay ko. Ramihan lang natin para isalpak na. So nasalpak ko na mga boss. Tapos napihit ko na yung bracket kung ano talaga, kung pantay. Ito hindi ko na tatanggalin to mga boss. Hanggang sa dumikit siya, tumigas. Hindi ko na yan isa-sound trip. Sa-sound check ko na lang yan mamaya pag doon na sa labas. So dito, bala ko sana dito sa baba kaso hindi nakikita eh. Pero ang original nito dito talaga nakalagay sa may pa-curve. So itutupin na lang natin to mamaya kasi may 3M na double sided tape naman to. Sana tumagal lang, sana kumapit. O kung hindi, lalagyan na lang natin ng pampadikit ulit. So ito yung pre niya mga boss na sinasabi ko kanina. Ito 2 springs. Medyo ano to eh, medyo maiksi. Kasi pag nabana to, tapos ito yung ano, nagaya ng spring pag kakabit kayo dun kung wala pa kayong elbow. So, di ba maiksi lang tong ano, pre na bracket. Kasi para to sa may mga footrest tsaka sa big bike. So ito yung pre na Allen bolts. So, maganda, mayroon libre eh. So ito yung mga bracket ko sa mga pipe. Mas maganda sana kung stainless na bracket pero wala eh. So ito, lahat sila bitin. So gagawan na lang natin to ng paraan para mailagay lang natin. So dito, ito yung sa AC project, saktong-sakto to dito. Kaso mas mahaba yung lagayan ng bracket dito kaya ito yung red na gagamitin ko. Parang dalawa kasi itong naputol. Aanin ko na lang, parang idudugtong ko lang silang dalawa para maabot dyan. Tapos lalagyan ko ng spacer. So ayan na nga mga boss, nailagay na natin. Maganda naman yung kinalabasan. Nilagyan ko ng mga maraming Allen bolts para mas matibay. Tsaka nilagyan ko ng spacer para sumakto, para hindi na ako mag-bend ng bracket. So ito yung spacer sa loob. Flybolt tong ginamit ko dito. Tsaka may spacer din sa ano. So pangit to, tingnan nyo mga boss oh. Malayo kasi yung pagkakaweld nung nasa ilalim na bracket ko. Kaya pag nabana tong spring, parang hindi na ibabalik sa dati yan pag tinanggal mo. So ito na yun. Solid na yung natin bracket, pero papalitan ko yan soon pag nagpagawa ko yung dalawa na. Pati yung sa ilalim na lagay ng bolts. So ilalagay na natin to mga boss. Make sure lang na kapag hugas kayo ng kamay malinis para walang dumikit dun sa double sided tape. So hugas muna tayo ng kamay. So ito, itatago na lang natin pala to mga boss kasi hindi naman natin to magagamit. Makapal sana to eh kung mahaba lang to.
Saktong-sakto to dito. Hindi mo na kailangan ng spacer. So, tago na natin. Ito siya. So, ito na pati yung extender ng elbow. Tago na natin to. So, ito na yan. Binend ko muna mga boss. Sinukat ko muna para pag latag natin ng sticker is saktong-sakto na, hindi mo na kailangan, hindi ka na mahirapan mag-bend pa pag nakadikit na. So, ayan. Malinis ng kamay natin mga boss bago natin itong tanggalin na sa tape. So, ganyan yung position niya. So, ayan na. Naidikit na natin mga boss. So maganda naman, napakaganda ng tindigan nitong Yoshimura. Dual outlet. Ano lang to, power pipe ang sound nito. So ito na, medyo dito sa may pa-curve, hindi dumidikit. Pero okay na, sana tumagal din to. Mas maganda sana kung naka-ribbit. Pero hanap na lang ako dito ng metal talaga. Tapos i-ribbit ko na lang soon. So ayan na mga boss, made in Japan. Pero quality yan, kahit class A. Ito yung nagandaan ko dito kasi power pipe yung tunog niya, medyo bassy. Tapos may power siya pag nasa ka na, malakas. So hanggang dito lang mga boss. So subscribe na lang kayo sa channel ko. Tsaka maraming salamat sa lahat. Soon, upload ako ng video ng sound talaga nito sa highway. Salamat.